So payo ko sa inyo, no, bago kayo makapagsagutan dyan sa mga OLA agent na yan, mag-isip-isip kayo. Hindi porket hinaharas nila tayo, babalik na natin yung mga ginagawa natin sa kanila. Ang channel na to is para mag-share ng knowledge kung paano nyo lalabanan ng legal na proseso itong mga abusadong OLA. At hindi para makapagsagutan, makapagbardagulan dyan sa mga abusadong OLA agent na yan. Okay? Pag-usapan natin kasi minsan nasa GC ko, nakikipagsagutan yung iba eh. Ayoko yung ganun. Alright, welcome back mga ka-Johnny at magandang gabi po sa inyo lahat at maglalambing lang po ako sa inyo na pakipalo po ang aking mga social media account, ang Facebook, TikTok at itong aking YouTube channel. Pakilike na rin po para marami pa pong mag-subscribe sa atin at i-share nyo na rin po yung mga videos ko at hit nyo yung notification bell para updated po kayo sa mga videos about sa mga ganitong klase ng mga topic about sa online lending apps. Okay? So yun nga, kasi meron kasing mga may message sa GC ko, no? Yung link ng aking GC lalagay ko sa description, ha. Okay, doon na lang po kayo. Tapos hintayin nyo na lang na i-accept ko kayo. Pero baka by this December maglinis ako. Baka mamaya may mga agent na pumapasok dito kasi may napapansin ako ng mga hindi nagko-comment pero may mga parang nag-i-spy lang, no? Maglilinis ako sa GC ko. Then sabi ko nga sa inyo, kung tinatalakay natin ngayon is huwag kayong makikipagbardagulan. Huwag kayong nakikipagsagutan sa mga yan. Kaya nga sabi ko sa inyo, kung meron kayong mga pinapanood ng mga OLA vlogger dyan na nagpapayo, na sagot-sagutin nyo yung mga OLA agent dyan, ibahin nyo channel ko. Okay? Hindi ako hindi ako nagpapayo ng ganon. Kasi unang-una tandaan niyo, kaya kayong baliktarin ng mga OLA agent. Sasabihin ng mga kapag gaya na raid, sumasagot po, sila na nga may utang, sila pagalit. Which is totoo, di ba? Aminin lang natin sa katotohanan, no? Mayroon tayong obligasyon na magbayad ng utang. Tama naman yun. At mali rin naman yung ginagawa nila ng harassments, okay? Papayo ko lang sa inyo, huwag kayong nakikipagbardagulan dahil babalik ta rin kayo ng mga yan. At example ko sa inyo kung bakit ko sinasabi sa inyo ito, okay? Kasi nung ako nag-file ng reklamo mag-isa noong February, pakita ko sa inyo ang video ito, panoorin nyo yan, ha, para masabi nyo talaga ako inasikaso nung pulis o nung investigador doon sa reklamo ko na yan. Ang naging problema lang doon, yung agent masyadong matalino at tuso. Nung pinapainan na namin, isang buwan bago nag-reply. Siyempre, kala namin tahimik na, di ba? Pero nung nag-reply siya, ang sabi na lang niya is basta magbayad ka, something like that. Di syempre di ko na pinansin kasi di na rin siya nag-reply parang isang beses na lang tapos di ko na sinagot. Pero never ako nakipagbardagulan. Unlike doon sa mga ibang OLA vlogger na nagsasabi sagot-sagutin nyo, tama, ipaglaban nyo yung karapatan nyo bilang isang biktima ng mga abusadong OLA. Pero daanin nyo sa legal. Yun ang kaibahan ko doon sa mga OLA vlogger na nagpapayo ng mga ganyan, no? Kasi ako nagpapail ako ng formal complaint. Kaya nga sabi ko sa inyo, mas maiintindihan kasi nila na kapag tayo mga borrower, hindi nakikipagbardagulan, lumalaban tayo ng legal, mas pakikinggan tayo ng mga ahensya ng gobyerno. Ng mga ahensya ng PNP, ng NBI. Kasi may ebidensya ako na never akong nagsalita ng against sa kanila o pingrobok ko sila. Pinakita ko kayo, di ba, yung about doon sa may isang OLA agent na naniningil sa akin kahit wala naman ako utang. Tapos ang daming harassments na sinabi sa akin doon sa message niya sa aking messenger. Pero nakita nyo naman kung napanood nyo yun. Never ako nagsalita na napoprovoke, na nakakasara sa kanila. Hinahamon ko lang sila na ipakita sa akin kung ano yung statement of account ko ng utang ko. Na sinasabi niya na mayroon doon kahit wala naman akong utang doon sa OLA na sinasabi niya. Diba? Ganun po. Kung gagamitin niyo yung isip ninyo, huwag yung emosyon. Naintindihan ko yung emosyon nyo, yung harassment, yung pamamahiyang ginawa nila. Naintindihan ko. Pero kung gagamitin niyo lagi itong intelligent natin, itong ating kaisipan, mas lamang tayo kapag tayo nagreklamo. Kasi may mga bida-bida Ang dami kang napanood ng mga bida-bida na nagpapayo, sagot-sagutin. Kaya ayan, mas lalong lumalala yung sitwasyon na hindi nga kayo yung haharasin, lilipat yan doon sa mga contacts ninyo. Lilipat yan sa mga Facebook friends ninyo. Sila ngayon ang guguluhin. Kaya imbis na maging tahimik o maging tawag doon, walang ibang madadamay lalo, mas lalo nang ginagawa yung harassments. Tandaan nyo yan.
Hindi lang kayong harasin niya. Once na nag-pupurbook kayo, sagot-sagutin nyo yan, pwedeng makiusap. Tandaan nyo, makiusap kayo na ganito. Pwede ho bang medyo madidili lang ho ako ng 1 linggo dahil next week pa po yung sahod ko o something na meron nangyaring emergency, di ko kayo agad-agad mababayaran. Ganun lang po sabihin ninyo. Ngayon, kapag hindi nakinig o ayaw makipag-usap sa inyo at ayaw makipag-ayos doon sa pakikiusap ninyo, wag na kayong magsalita. Okay na yung isang beses kayo nakiusap at kapag hinaharas kayo, pwede nyo namang idulog yan, yung harassments na yan sa SEC, sa PNP o sa NBI, Anti-Cybercrime. Tapos ipakita nyo na never kayo nag-provoke o nag-trigger sa kanila ng galit o ng dahilan kung bakit kayo hinaharas. Mas maganda kasi ganun eh. Tapos pag hinahamon kayo sasampahan kayo ng kaso o ng ng mga kung ano-anong irereklamo sa inyo ni Estapa, go! Magsampa sila! Ganun lang yan. Ako ilang beses pa ako nakakatanggap ng messages na may kaso raw ako sa korte, hindi ko raw pinupuntahan. Hindi ko nire-reply yan. Pakialam ko sa'yo. Ganun lang yan eh. Peace of mind lang yan mga kadyani. Ganun lang kasimple para sa akin. Yung iba kasi, mali na nga, kasi yung mga ganun ka-ola vlogger, maniwala kayo sa akin, hindi marunong magreklamo yan sa mga ahensya ng gobyerno, walang alam yan. Walang alam sa tamang proseso yan. Bida-bida lang nga, ika nga, kwentong barbero lang kasi yung mga yun, kaya ako, pag napapanood ko yun, bilib ako sa kanya. Bilib ako sa kanya, kasi halatang hindi marunong magbayad ng utang. Utang lang ng utang. Kaya minsan mag-ingat kayo sa mga pinapanood nyo. Hindi ako nainira ito. Mag-ingat kayo dyan sa mga pinapaniwalaan ninyo. Ako, maharap ako sa mga ahensya ng gobyerno. Kung sumasama ako at nakikipagkaisa ako sa mga biktima ng OLA, yung mga abusadong OLA, para lang mawala itong mga abusadong ito, di ba? Sabi, alam niyo naman, pupunta ako, mag-a-absent ako ng isang araw, di ba? Makikipag-communicate ako sa ibang mga legit na mga OLA victims community like Ma'am Kikay, Perfecto Bordalio, pagka nagkakaroon ng mga mass filing, di ba? Kasi yun ang legal. Yun ang tamang paraan. Hihingi tayo ng tulong sa mga tamang ahensya ng gobyerno. Hindi yung manonood kayo, paniniwala kayo, bida-bida lang naman yun. Tapos magtuturo pa, mali-mali naman. Yung CIC nga, hindi alam. Kaya nagtataka ako sa inyo. Ako, wala naman ako against. Basta nakakatulong sa biktima. Ang problema lang, it's baling informasyon Suturuan pa kayo makapagbardagulan. Diba? Ako gusto ko maging maayos yung, yung mental state ninyo. Huwag niyong pansinin. Yun lang po masasabi ko, mapapayo ko sa inyo. Kasi naranasan ko rin naman yung ganyan, nagkadaleche-leche yung pag-iisip nyo dahil nga, di nyo alam kung anong gagawin. No? Pero by that time, pag hindi kayo nakikipagbardagulan dyan, hindi kayo nakikipagsagutan, 4 to 6 months, stop yan. Mostly. Then, mag-text yan, mga haras yan, hindi na ganun kadalas. Kasi hindi na pinapansin Ngayon, kapag hinaharas yung kaibigan nyo, o yung kakilala nyo, o yung mga contacts ninyo, kausapin nyo na ganito, aminin na lang nyo sa sarili nyo, nagkamali kayo na nahiraman nyo, yung mga abusadong OLA, dahil hindi nyo alam na ganyan pala ang proseso nila, yung sistema nila. Ngayon kung ayaw nila makinig sa inyo, then go. Wala tayong magagawa. Masisisi tayo. Kasi nagkamali tayo Yun lang naman po yun Ganun lang po kasimple yun Pero tandaan nyo kasi yung mga nasa GC ko, sinasabihan ko, wag kayong makikipagbardagulan. Lagi ko pinapayo yan doon sa GC ko. Kasi minsan may member ako na nakikipagsagutan sinabihan ko, wag. Hayaan mo lang yan, manginig manggalaiti siya sa galit, maglabasan lahat ng mga litid niya sa leg sa galit. Basta ako nang pagsasabihan, yun na yun, hayaan nyo lang. Hayaan nyo siya yung ma-high blood. Kasi once na hindi mo pinansin niya, titigil Ika nga sabi nga nila, di ba, kapag gagalit ang isa, tahimik ka lang, kalma ka lang, best. Ganun lang yun. Ganun lang kasimple yun. Ewan ko ba, bakit? Naintindihan ko naman nga sabi sa inyo, emotion nyo, na naapi kayo, pero huwag na huwag kayo makikipagbardagulan. Pwede na yung isang beses kayo makiusap, okay na po yun. At least maipakita nyo doon kapag kayo nagreklamo sa PNP, sa SEC o sa NBI, paniniwalaan kayo na hindi kayo nagpo-provoke o di kayo yung mismong nagtitrigger sa kanila para maharas. Kasi babalik na rin nga kayo ng mga yan Ganyan katuso yung mga OLA na yan. Payo ko lang, advice ko lang, huwag.
please, hanggat maaari, kalma lang kayo. Kung hindi nyo kaya harassment, magpalit na lang kayo ng SIM. Deactivate na lang kayo ng Facebook, pero itanggalin nyo muna yung mga nakatag sa inyo. Tapos i-clear nyo yung cellphone ninyo. Reformat ninyo, i-clear cache nyo lahat, install nyo na yung mga OLA na yan. Ganun lang po yun. Tapos kung kaya nyo bayaran, kung gusto nyo bayaran, then go, bayaran nyo. Para maging clear kayo, para pag once magreklamo kayo, at least alam ng gobyerno, ng ahensya ng gobyerno, na kayo nagbabayad ng utang. Pero tandaan nyo, depende sa inyo kung gusto nyo bayaran, kung kayo naharas ha, hindi ako magsasabi ng huwag nyo bayaran o bayaran ninyo. It depends on you at hindi ko hawak yung mga kaisipan ninyo kung gusto nyo ang magiging desisyon nyo kung paano nyo i-handle kung babayaran o hindi. Pero sabi sa inyo, mapakasimple lang na po yan para sa akin. Huwag nyong pansinin ang harassments. Pag sinampahan, punta kayo sa korte kung totoo. Hindi nga makapunta sa bahay ninyo eh. Okay? So yan, sana mga nakatulong itong aking video ngayon mga kadyani at maglalabing lang po ulit. Pakipollow na lang po ang aking mga social media account, Facebook, TikTok at ang aking YouTube channel. Pa-like na rin po para mai-recommend tayo sa iba't ibang mga nanonood about sa usapang online lending apps. Pa-share nyo na rin at hit nyo yung notification bell para updated po kayo sa mga videos about sa usapang online lending apps. At hanggang sa muli, sarang hamnida po.